Yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa. Yung sinasabi na papatayin ako. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo. Nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. At ito napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli dun sa aking mga ginawa noong araw. Grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso, you know? At pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Nakakapaglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ni Glenn Chong, alam natin lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video na napanood namin sa iyo, na aareglohin ka, ibabribe ka. Si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgur kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life, okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin, kahit konti lang sir. Kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Ganito, pag ganito, oh my God. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ayan. Ito po yung sandali po, ibabalik natin, yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, wow. Parang pagka nagmaterialize itong negotiation na ito ay maari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, ayan. So yan po yung yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blur na yan. Tapos ikaw. Opo. So, dating taga-PIDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May 1 po. May 1. Tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito. Pag ganito. Tayo mga magitan. Sandali lang po, ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, ha? Ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop muna? Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay? Yung ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po. No? Ibabalik ko po. Yan. Kuya, matalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso nag-ano kaming sabi niya huwag ka nang umano diyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman.
Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na Kasi talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? So totoo lang. Galit talaga ako sa inyo na dahil nga sabi ko illegal ito eh. Hindi yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na tingnan niyo. Sa halip na nagbistula akong suspect eh. Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito eh. Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Na, yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI ang pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po pawaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi. So, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako pero yung pala later on parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang ganoon eh. Parang sir, sir, bago mo i-play parang pre-plan ito eh, parang pre-plan itong na to kasi yung dumating sa bahay kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque sa grabe. Yun yung tuloy po natin kung may tanong po ba sir, kayo. Wag mo muna tuloy sir, ganito. Ang question ko sir muna grabe kinakabahan po ako habang nanonood ako yung nakalagay sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, ako po 'yun. Sumunod lang kung man ang instruction na parang sumunod ka lang na parang sabi ko, bakit ang talagang gano'n ka yung kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Gano'n na lang ang mangyayari. Kasi kaya nga sabi ko nga ano ba 'to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga, napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po? Para... sige po. Ayan. Po. Yun po yan. Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Okay. Pwede niyo po ibalik. Ito po, ibalik natin yung binanggit na sila na kasi nga ang lumalabas dito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang,
marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko papanggitin kung sino gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Ay, ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, ayun. Papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, narinig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na, pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po, Naiiyak, emotional po ako, grabe. At ito, napakatagal na matapos akong matanggal, at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw. Na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito. Pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang. Dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito, at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, tutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na, yun, pare, papatayin yan. Alam nyo, normal po bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong naisip na kasalanan ko doon sa sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya
na siya ganito o ganyan, doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na naitipa ko noon, doon lamang po Wala nang iba. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi. Patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano, dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, yun na, ang sabi. My God. Sige sir, play nyo na po. Sige, gano'n na muna. Para makabiti ka. Pati, ano lang, pipintas ha? Yun. Sandali na po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, Di ba, kagabi? Tama po, nabuti. Ay, karaman to. Sabi ko, tapos yun sa kanya rin nadudulas din nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Pati, ano lang, pipintas ha? Ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si KJ. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si KJ. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong magtuwa ng video na i-echo nila ay mapanood. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papagsikin kung sino yung gustong mga pangalan yung sinasabi mo. Wala akong papagsikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba?
Hindi. Patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, Padre. Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Padre, ano lang, pipintas ha? Pipintas. Ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho, noong 2012, na makalipas ang mahigit isang dekada, ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin. Na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga no, sa halip na bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na no, kasi kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad ng CCTV yung bahay. Kung baga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for for security reasons, na baka nga naman sila mapicturan o yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak, dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas, na alam ni Glenn Chong, alam natin lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video na napanood namin sa iyo, na aareglohin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino, na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng ng PIDEA na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa, huling pagkakaalam ko, ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon, ahente ng PIDEA. Hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, sa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para, magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga, ang ko lang, hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa
sa mga revelation ng confidential informant na laman nung nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid ng mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila, na yung patahimikin, na sumunod ako. Ganun po sumunod ako doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga ito po yung na isang malaking katanungan din sa akin, kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung Kaya nga, sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho, nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago nga yung May 7 na hearing. Marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video. Pero yung naging kasi sa conversation na namin sa telepono. Okay. Pero ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan marinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at Sen Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga klase ng pagbabanta o pahiwatig na pagbabanta. Malinaw na talagang papatayin yan na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila, Ang sa akin lang doon sa confidential informant. Yun lamang po. Actually, sir, napatunayan mo sa buong Pilipino, 100-something million Filipinos, na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko nga kanina, walang siraulong nagtatrabaho sa gobyerno na ilagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili na tumawag doon sa kausap niya at nandoon ka, present ka sa tabi, nakikinig ka lang. Walang may, matinong tao na gagawa nito. Kung ito ay gawa-gawa lang, alang naman ilalagay nila ang sarili sa kapahamakan na ganito. Although siguro, hindi nila inisip yung mga taong nag-usap itong dalawa na dumako ka sa ganito. At hindi rin siguro nila naisip na itatanggihan mo yung kanilang offer. Opo, kaya nga po kung makikita niyo yung yung pangyayari, nagkaroon ng negotiation. Nung nagkaroon ng failure yung negotiation, giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7. Ngayon, bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi yun na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng misjudgment. Kasi kumbaga sa kapag ganyan hindi na makontrol yung sarili dahil nga ito merong mga nakuwang kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue, nakapagsabi siya ng gano'n, na hindi dapat para sa isang Pangulo na nagsasalita ng gano'n. Kasi unang-una,
yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman, tahasang paglabag na ito, no, doon sa konstitusyon. Kasi nanumpa siya, no, na itataguyod at ipagtatanggol niya, no, yung ating konstitusyon. Ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito, hindi pa ho ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi ganun. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun. Sir. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Danilo Abalos, busted. Arestuhin na si Kumar na nautusan ni Lam. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. Pahayag naman ni Henry Comehig, dapat kumilos na ang mga militar at kapulisan. Hindi ito jaywalk ang case lang. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Peter Joe Garland. Sandro Marcos is far better than VP Sara regarding an ambush interview or more in other aspects of governance. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.